Sa maliit na baryo ng San Miguel ang umaga ay hindi nagsisimula sa pagsikat ng araw o sa pagtilaok ng mga manok. Nagsisimula ito sa mabigat na paghinga ni Nanay Lourdes habang pilit niyang ibinabangon ang kanyang sarili mula sa manipis na banig. 3:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit para sa kanya, nagsimula na ang takbo ng buhay. Ang bawat galaw ay isang pakikibaka. Naramdaman ni Lourdes ang pamilyar na kirot sa kanyang mga tuhod at balakang, ang resulta ng halos 7 dekada ng pagbubuhat at paglalakad. Ang kanyang mga buto ay tila lumalangit-ngit sa bawat pag-inat, ngunit hindi siya dumaing. Wala namang makikinig. Sa halip tahimik siyang nagdasal, humihingi ng lakas para sa isa na namang araw ng pagtitinda. Sa dilim ng kanilang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, maingat siyang humakbang upang hindi magising ang 2 bata na natutulog sa kabilang sulok. Ang sahig na kawayan ay bahagyang lumundo sa ilalim ng kanyang paa. Nagbabadyang bumigay anumang oras, ngunit kabisado na ni Lourdes kung saan tatapak. Alam niya kung aling tabla ang marupok at kung aling pako ang nakausli. Pagdating sa kusina, na wala namang dingding kundi mga sako ng bigas na itinali upang magsilbing harang sa hangin, sinimulan niya ang kanyang ritual. Kinuha niya ang posporo at sinindihan ang panggatong. Ang usok ay agad na kumalat humalo sa malamig na hangin ng madaling araw at pumasok sa kanyang ilong. Nasanay na siya sa amoy na ito, ang amoy ng abo, ng lumang kahoy at ng pagod. Sinimulan niyang ihalo ang malagkit na bigas sa gata ng niyog. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot at peklat ay muling kumilos nang may bilis na hindi aakalain sa kanyang edad. Gumagawa siya ng biko at sapin-sapin mga kakanin na ilalako niya sa palengke mamaya. Ito ang bumuhay sa kanila sa loob ng 9 na taon. Ito ang naglagay ng laman sa tiyan ng 2 bata na tinuring niyang kanya, kahit hindi naman talaga sa kanya nagmula. Habang naghahalo ng malapot na gata, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa silid tulugan. Lumingon siya at nakita ang 2 anino na papalapit sa liwanag ng apoy. Si Nico at Aya. Ang kambal. 9 na taong gulang na sila ngayon. Kusot pa ang mga mata ni Aya habang humihikab, samantalang si Nico ay bitbit na ang malalaking dahon ng saging na pinutol nila kahapon. "Lola, bakit hindi mo kami ginising?" tanong ni Nico. Lumapit si Lourdes kay Nico at marahang hinaplos ang pisngi ng bata gamit ang likod ng kanyang palad upang hindi ito madumihan ng malagkit na masa. Ang balat ng bata ay mainit pa mula sa pagtulog, isang matinding kaibahan sa malamig na hangin ng madaling araw. "Maaga pa, apo. Kailangan nyo ng lakas para sa eskwela." Bulong ni Lourdes, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya dahil sa pagod. "Bumalik na kayo sa banig." Ngunit umiling si Aya na ngayon ay gising na. Kinuha niya ang isang basahan at sinimulang punaasan ang mga dahon ng saging na gagamitin bilang pambalot. Ang kanyang maliliit na kamay ay sanay na sa gawaing bahay, tila mga kamay ng isang matanda na nakakulong sa katawan ng isang bata. "Tutulong kami, Lola," sagot ni Aya ng may determinasyon. "Para makarami ka ng tinda, para may pambili tayo ng gamot mo." Napahinto si Lourdes sa paghalo. Ang dibdib niya ay nanikip hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng konsensya. 9 na taong gulang pa lamang ang kambal, ngunit pasan na nila ang mundo. Wala silang muwang na ang dapat nag-aalaga sa kanila ay ang ama na nasa ibang bansa, ang anak niyang si Ronald, na walang kaalam-alam na sila ay nabubuhay at humihinga. Ipinagpatuloy nila ang pagtatrabaho sa katahimikan ng kusina. Ang tanging naririnig ay ang lagaslas ng apoy na tumutupok sa kahoy at ang mahinang pagkiskis ng sandok sa malaking kawa. Ang usok ay sumasayaw sa paligid nila, yumayakap sa kanilang mga damit, isang amoy na dadalhin nila hanggang sa pagpasok sa eskwela.
Biglang umilaw ang luma at gasgas na cellphone ni Lourdes na nakapatong sa ibabaw ng marupok na mesa. Kasabay nito ay ang mahabang pag-ugong ng vibration na yumanig sa manipis na kahoy. Napatalon sa gulat si Lourdes. Bihira siyang makatanggap ng mensahe sa ganitong oras. Karaniwan ang telepono ay tumutunog lamang kapag naniningil ang tindahan ng gamot o kapag may emergency sa barangay. Kinuha niya ito nang may kaba ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang keypad upang buksan ang mensahe. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil ng kanyang mundo, Anak Ronald. Binasa niya ang mensahe at sa bawat salita, tila unti-unting nauubusan ng hangin ng silid. Nay, pauwi na ako. Surprise, nasa airport na kami. Papunta na kami dyan sa bahay. Miss na kita. Nabitawan ni Lourdes ang sandok. Bumagsak ito sa sahig na kawayan, lumikha ng isang matunog na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Lolan, tanong ni Nico. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang lumalapit. Ano pong nangyari? Sino po yon? Hindi makasagot si Lourdes. Ang utak niya ay nagkakagulo. Pauwi na. Nasa airport na. Kami, sinong kami? At higit sa lahat ngayon na tiningnan niya ang paligid ng bahay. Ang mga dingding na may mga butas na tinakpan lang ng karton. Ang bubong na tumutulo kapag umuulan. Ang sahig na kawayan na halos bumigay na sa anay. At ang dalawang bata, si Nico at Aya, na nakasuot ng luma at kupas na damit, ang mga mukha ay may bahid ng uling. Si Ronald ay uuwi na may dalang pag-asa na makita ang bunga ng kanyang ipinapadalang pera sa loob ng 9 na taon. Inaasahan niyang makakita ng sementadong bahay, maayos na bubong at isang inang maginhawa ang buhay. Hindi niya alam na ang bawat sentimo ay napunta sa gatas, bitamina, uniforme at pagpapalaki sa kambal na iniwan ng kanyang dating kasintahan. Diyos ko! Bulong ni Lourdes, ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang takot ay gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan, mapait at nakakasuka. Lola, namumutla ka po. Sabi ni Aya, hinawakan ng kamay ng matanda. Magbihis kayo. Utos ni Lourdes nang biglaan ang tono niya ay matigas at taranta. Nico, Aya, itago niyo ang mga gamit niyo. Ipasok niyo sa sako. Bilis. Bakit po, Lola? Nagtatakang tanong ni Nico. Huwag na kayong magtanong, bilis. Sigaw ni Lourdes, isang bagay na hindi niya halos ginagawa. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ng mga apo at nadurog ang puso niya, ngunit wala siyang oras para magpaliwanag. Kumaripas ng takbo ang mga bata papunta sa silid, bit-bit ang kanilang mga notebook at ilang pirasong laruan. Si Lourdes naman ay nagmamadaling ayusin ang kusina. Pinatay niya ang apoy sa kalan gamit ang isang baso ng tubig na lumikha ng isang malakas na pagsirit at makapal na usok. Itinago niya ang mga nilulutong kakanin. Hindi niya pwedeng ipakita kay Ronald na nagtitinda pa rin siya. Nangako si Ronald na hindi na siya magtatrabaho. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa labas sa kalsadang lupa, napapasok sa kanilang looban, narinig nila ito. Hindi ito ang pamilyar na ingay ng tricycle ng kapitbahay o ang maingay na motor ng barangay tanod. Ito ay isang pino at malakas na ugong ng makina, isang tunog na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karangyaan. Sumilip ang matinding liwanag ng headlights sa mga siwang ng dingding na kahoy, gumuhit ng matatalim na linya sa loob ng madilim na bahay, tila mga rehas na biglang sumulpot. Ang liwanag ay dumaan sa mukha ni Lourdes na ngayon ay puno ng pawis at abo. Napatigil sina Nico at Aya sa pagliligpit. Naramdaman nila ang pagyanig ng lupa habang papalapit ang sasakyan. Ang sasakyan ay huminto sa tapat mismo ng kanilang tarangkahan. Nawala ang ugong ng makina at napalitan ito ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw. Pagkatapos narinig ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse, isang tunog na mabigat at solido. Hindi tulad ng kalampag ng mga pinto sa baryo nila.
Napahawak si Lourdes sa gilid ng mesa upang hindi siya matumba. Ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 9 na taon ay dumating na. Ang kanyang anak ay nagbalik at ang kanyang mga kasinungalingan ay wala nang mapagtataguan. Bumukas ang pinto ng driver's seat at bumaba ang isang pares ng sapatos na puting-puti masyadong malinis para apakan ang lupang kalsada ng San Miguel. Sumunod ang isang lalaking matangkad, may matipunong pangangatawan na hinulma ng gym at masustansyang pagkain sa ibang bansa. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt na hapit sa katawan at amoy na amoy ang pabango na tila lumalaban sa natural na amoy ng lupa at usok ng baryo. Si Ronald. Huminga siya ng malalim tila nilala sa panghangin ng probinsya, ngunit agad ding kumunot ang noo nang maamoy ang usok mula sa kusina ng kanyang ina. Sa kabilang pinto ng sasakyan, bumaba ang isang babae na tila naligaw mula sa isang fashion magazine. Nakasuot ito ng malalaking salamin sa mata kahit hindi pa sumisikat ang araw. Ang kanyang buhok ay tuwid na tuwid at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. May hawak siyang panyo na agad niyang itinakip sa kanyang ilong habang maingat na humahakbang tila diring-diri na madumihan ang kanyang mga paa. Lumabas si Nanay Lourdes sa pintuan ng kanilang bahay. Pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa maruming apron na puno ng uling at harina. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang tambol, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot. Masayang bati ni Ronald bagaman may halong pagtataka sa kanyang boses. Lumapit siya at niyakap ang ina. Naramdaman ni Lourdes ang higpit ng yakap ng anak, ang init ng katawan nito, at ang amoy ng tagumpay na nakakapit sa damit nito. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam, lalo siyang naliit. Ang yakap ni Ronald ay parang isang paalala ng agwat na namamagitan sa kanila ngayon. Kumalas si Ronald at tiningnan ng ina mula ulo hanggang paa. Pagkatapos inikot niya ang kanyang paningin sa bahay. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho at napalitan ng pagkalito at dismaya. Ang bahay ay hindi ang mansyon na kanyang inaasahan. Ito pa rin ang lumang kubo na iniwan niya 9 na taon na ang nakararaan. Ang bubong ay yero na kinain na ng kalawang at tinakpan lang ng mga lumang gulong para hindi liparin ng hangin. Ang dingding ay pinagtagpi-tagping plywood at sako. Ang hagdan ng kawayan ay umuugoy sa bawat hakbang. Halos pabulong na sabi ni Ronald, ang boses ay nabasag. Anong nangyari? Akala ko ba napagawa na ang bahay? Nanuyo ang lalamunan ni Lourdes. Anak Ronald, marami kasing naging gastusin. Ang gamot ko ang mga bilihin. 9 na taon giit ni Ronald, tumaas ng kaunti ang boses. 9 na taon akong nagpapadala buwan-buwan. Sabi mo sa tawag sementado na. Sabi mo may tiles na. Nasaan ang tiles, ma? Bakit lupa pa rin ang nilalakaran natin? Bago pa man makasagot si Lourdes, narinig ang matinis na boses ng babaeng kasama ni Ronald. Honey, ito ba yon? Tanong ng babae habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng husga habang tinitingnan ang paligid. Sabi mo sa akin may rest house kayo sa province. Ito ba ang rest house? Napatingin si Lourdes sa babae. Maganda ito, makinis at mukhang hindi pa nakaranas magbuhat ng kahit isang timba ng tubig. Si Michelle. Pakilala ni Ronald bagaman hindi niya maalis ang tingin sa sira-sirang bubong. Fiancé ko. Ikakasal na kami sa susunod na taon. Isinama ko siya para makilala ka at makita ang bahay na pinaghirapan ko. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ikakasal, wala itong nabanggit sa kanya. Isang bagong dagok sa kanyang dibdib. May ibang babae na palang papalit sa pwesto ng ina ng kanyang mga apo. Lumapit si Michelle kay Lourdes, ngunit hindi ito nagmano o yumakap. Sa halip inabot lang nito
ang dulo ng mga daliri ni Lourdes para makipagkamay at agad ding bumitaw nang maramdaman ang gaspang ng palad ng matanda. "Nice to meet you po," sabi ni Michelle, pero ang tono ay walang init. Tumingin siya sa suot ni Lourdes, ang apron na puno ng uling. Nagluluto po kayo, ang aga naman." "Oo, hija," sagot ni Lourdes nang nakayuko. "Para sa tinda." "Tinda," singal ni Ronald. "Masinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magtinda. Ang dami kong pinapadala. Bakit kailangan mo pang magsunog ng kilay sa harap ng kalan?" Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto ng bahay at sumilip ang dalawang bata. Sina Nico at Aya. Ang kanilang mga mukha ay may bahid pa ng uling mula sa pagtulong sa pagluluto kanina. Ang damit ni Nico ay may butas sa balikat at ang shorts ni Aya ay kupas na ang kulay. Natigilan si Ronald. Tinitigan niya ang dalawang bata. "Sino yan?" Tanong ni Ronald. Ang kilay ay nagsalubong. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan ni Lourdes. Ang kanyang puso ay kumabog ng pagkalakas-lakas. Tiningnan niya si Nico na nakatingin din kay Ronald nang may halong pagkamangha at takot. Ang mga mata ni Nico ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Ronald. Ang hugis ng mukha ni Aya ay kopya ng kay Ronald noong bata pa ito. Pumikit si Lourdes ng mariin at humugot ng lakas mula sa kung saan. Nauutal na sagot ni Lourdes. Mga anak yan ang pinsan ng kapitbahay natin. Iniwan dito kasi walang nag-aalaga. Naawa ako, kaya pinatuloy ko muna." Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig na parang abdo mapait at nakakasulasok. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Aya. Alam ng mga bata na ang tawag nila kay Lourdes ay Lola. Pero sinabihan na sila ni Lourdes na huwag magsasalita kapag may ibang tao. Pinatuloy ulit ni Ronald, ang boses ay puno ng pagdududa. "Ma, ang hirap na nga ng buhay mo. Nag-ampon ka pa ng palamunin. Kaya ba walang nangyayari sa bahay natin? Kasi pinapakain mo ang mga batang hindi naman atin." "Honey," singit ni Michelle habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kamay. "Hayaan mo na. Baka naman ginagawang katulong ng mami mo. Look at them, ang dumi-dumi oh. Mukhang sanay sa trabaho." Narinig ni Lourdes ang sinabi ni Michelle. Katulong. Tinawag na katulong ang kanyang mga apo. Gusto niyang sumigaw ipagtanggol ang mga bata. Sabihin na kadugo sila ni Ronald. Pero nanatili siyang tikom ang bibig. Ang hiya ay isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanya. "Pasok na lang tayo," sabi ni Ronald nang may buntong hininga ng pagsuko. "Ayusin natin ang mga gamit. Michelle, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganito ang dadatnan natin." Then humakbang sila papasok sa bahay. Ang sahig na kawayan ay umingit sa bigat ng sapatos ni Ronald at sa takong ng sandalyas ni Michelle. Sa loob, mas lalong kitang-kita ang kahirapan. Walang sofa. Ang upuan ay gawa sa kawayan. Ang mesa ay may takip na plastik na punit-punit na. Ang sala ay siya ring tulugan kapag gabi. Tumingin si Michelle sa paligid na parang nasa loob siya ng isang kuweba. "Ronald," bulong ni Michelle, pero rinig na rinig sa maliit na espasyo. "Naiihi ako. Saan ang CR?" Nagkatinginan si Ronald at Lourdes. Alam ni Ronald ang itsura ng CR nila noon. Isang maliit na kwarto sa labas ng bahay, may inidoro na binubuhusan ng timba, at ang dingding ay sako lang. Umaasa siyang nagbago na yon. "Manasaan ang CR kan?" tanong ni Ronald. Itinuro ni Lourdes ang pintuan sa likod bahay. "Doon sa dati, anak. Sa labas." Pinuntahan ni Michelle ang likod bahay. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumalik siya na halos tumatakbo, ang mukha ay namumula sa pandidiri. "Oh my God." Bulalas ni Michelle. "Ronald, hindi ako pwedeng umihi doon. May ipis at ang baho, walang flush. Paano ako uupo doon?" Napahawak si Ronald sa kanyang sentido. "Ang pagod sa biyahe.
at ang dismaya sa nakita ay nagsama-sama. Ma naman, reklamo ni Ronald. Pati ba naman CR? Hindi mo na ipaayos? Saan napunta ang pera? Saan? Ang tanong ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Nakayuko lang si Lourdes habang sa isang sulok, mahigpit na hinawakan ni Nico ang kamay ni Aya. Ang mga mata ng bata ay matalim na nakatingin kay Ronald, ang amang hindi nila kilala. Ang amang unang beses nilang nakita ay siya pang nagpapaiyak sa kanilang lola. Pasensya na anak. Ang tanging nasabi ni Lourdes. Pasensya na. Sa labas ang makintab na sasakyan ay nagniningning sa ilalim ng unang sinag ng araw, isang malaking insulto sa karukhaan ng bahay na katabi nito. At sa loob nagsimula nang mabuo ang lamat na wawasak sa kanilang lahat. Sa maliit na kusina ni Lourdes, ang usok ay kumakapal humahalo sa amoy ng adobong manok na paborito ni Ronald noong bata pa siya. Pinili ni Lourdes ang pinakamagandang manok sa palengke kaninang umaga, ginamitan ng huling ipon niyang pera. Nilagyan niya ito ng maraming bawang at laurel at pinakuluan sa tuyo at suka hanggang sa lumambot ang laman at humiwalay sa buto eksakto kung paano gusto ni Ronald. Nagsimulang maghain si Lourdes. Inilabas niya ang mga platong porselana na may disenyong bulaklak, ang mga platong itinatago niya sa cabinet at ginagamit lang tuwing Pasko o piyesta. Pinunasan niya ang mga ito nang maigi, sinigurong walang alikabok o mantsa. Inilapag niya ang mga ito sa mesang kahoy na tinakpan niya ng bagong plastik na mantel na binili pa niya kanina sa tindahan ni Aling Socorro gamit ang utang. Kakain na. Tawag ni Lourdes, ang boses ay may halong kaba at pag-asa. Umaasa siyang ang pamilyar na lasa ng kanyang luto ay magpapalambot sa puso ng kanyang anak at magpapawi sa tensyon ng kanilang pagdating. Lumabas si Ronald mula sa silid na dating kanya. Nakapagbihis na siya ng pambahay, isang mamahaling t-shirt at shorts. Kasunod niya si Michelle na nakasuot pa rin ng maayos na damit, tila hindi komportable na maupo sa kahit saan sa bahay na ito. May hawak siyang isang lata ng imported na corned beef at isang pakete ng sliced bread. Umupo na kayo, anyaya ni Lourdes. Nakangiti habang inilalagay ang mainit na kaldero ng kanin at ang mangkok ng adobo sa gitna ng mesa. Umupo si Ronald sa kabisera, ang pwesto na dati ay inuupuan ng kanyang ama. Tiningnan niya ang pagkain. Amoy na amoy ang bawang at toyo. Ito ang amoy ng kanyang pagkabata, ang amoy ng tahanan. Sa isang iglap, tila bumalik ang mga alaala, ang mga panahong masaya sila, kahit mahirap ang mga gabing nagkukwentuhan habang kumakain ng tuyo at sinangag. Ngunit ang sandaling iyon ay basag agad ni Michelle. Hon, are you sure it's safe to eat that? Tanong ni Michelle habang nakangiwi at nakaturo sa adobo. I mean, look at the kitchen. Ang daming langaw kanina. At saka, baka hindi malinis ang tubig na ginamit. Natigilan si Lourdes. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Malinis yan, hija. Depensa ni Lourdes, mahinahon pa rin ang boses. Hugasan ko yan ng mabuti at saka pinakuluan ko ng matagal. I know, Nay, sagot ni Michelle, pero hindi nakatingin kay Lourdes. Binuksan niya ang lata ng corned beef. Pero sanay kasi ang tiyan ko sa malinis. Baka sumakit ang tiyan ko. Ronald, you should be careful too. Baka ma-food poisoning ka. Tumingin si Ronald kay Michelle pagkatapos ay sa adobo at huli kay Lourdes. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng ina. Alam niyang pinaghirapan ito ni Lourdes, pero nandoon din ang hiya-hiya sa harap ng kanyang fiancé na galing sa marangyang pamilya. Sige, nakumain ka na lang yan, sabi ni Ronald kay Michelle, itinuturo ang dilata. Ako, kakain ako ng luto ni Mama. Kumuha si Ronald ng kanin at ulam. Sinubuan niya ito. Masarap. Lasang-lasa ang pagmamahal, pero sa bawat nguya, tila may bikig sa kanyang lalamunan. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na kumakain sina Nico at Aya. Nakayuko sila, halos hindi gumagalaw ang mga siko upang hindi makasagi.
Alam nila ang kanilang lugar. Sinabihan sila ni Lola Lourdes na huwag magsalita, huwag maglikot, at huwag titingin ng diretso sa mga bisita. Ngunit hindi napigilan ni Nico na sumulyap kay Ronald. Ang lalaking ito ang kanyang ama, ang lalaking nasa litrato na nakatago sa ilalim ng unan ng lola niya. Ang lalaking akala niya ay bayani. Ngayon, nakikita niya itong nakaupo sa harap nila, kumakain ng luto ng lola niya, pero parang ibang tao. Parang estranghero. Napansin ni Ronald ang tingin ni Nico. Bakit? Tanong ni Ronald ng medyo masungit. May dumi ba ako sa mukha? Mabilis na nagbaba ng tingin si Nico. Wala po. Ronald, saway ni Lourdes, bata yan. Matinatanong ko lang. Katwiran ni Ronald. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor. Ang sarap ng pagkain ay nawala na. Ang isip niya ay bumalik sa mga tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Maseryoso ako. Saan napunta ang pera? Natahimik ang buong mesa. Tumigil si Michelle sa pagpapalaman ng tinapay. Tumigil si Nico at Aya sa pagnguya. 9 na taon, ma. Patuloy ni Ronald ang boses ay tumataas. 9 na taon akong nagpapakahirap sa Dubai. Init, lungkot, pagod. Tiniis ko lahat yon para mapagawa ang bahay na to. Para hindi ka na magtinda. Para maginhawa ang buhay mo. Tapos uuwi ako. Ganito pa rin dikit-dikit na plywood. Butas-butas na yero. Anak? Simula ni Lourdes ang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Huwag mo akong daanin sa anak, ma. Putol ni Ronald. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang pera? Pinapamigay mo ba sa mga kamag-anak natin sa probinsya? O baka naman, tumingin siya kina Nico at Aya. Baka naman inuubos mo sa 2 batang to na hindi naman atin mo, Ronald. Sigaw ni Lourdes, huwag mong idamay ang mga bata. Bakit hindi? Ganti ni Ronald. Sila ang nakikita kong dahilan. Maaminin mo na. Nag-aalaga ka ng palamunin kaya hindi tayo umaasenso. Kaya ang pera ko na para sana sa'yo napupunta sa wala. Hindi sila palamunin. Sagot ni Nico biglang tumayo sa upuan. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom sa gilid. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Tumutulong kami kay Lola. Kami ang nagbubuhat ng paninda niya. Kami ang nag-aasikaso sa kanya kapag sumasakit ang likod niya. Ikaw, nasaan ka noong may sakit siya? Natigilan si Ronald. Hindi niya inaasahan na sasagot ang bata. Tinitigan niya si Nico, ang tapang sa mga mata nito, ang diin ng bawat salita. Parang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya, nung ipinagtatanggol niya ang nanay niya sa mga lasinggero sa kanto. Nico, saway ni Lourdes hinila ang braso ng apo paupo. Tumahimik ka. Huwag kang sumagot sa nakatatanda. Pero Lola, giit ni Nico mangyak-ngyak. Tama na, utos ni Lourdes. Tumingin siya kay Ronald, ang mga mata ay puno ng luha. Ronald, anak, intindihin mo sana. Hindi madali ang buhay dito. Ang pera ay hindi laging sapat. Maraming gamot, maraming bayarin. Hindi ko winaldas ang pera mo. Ginamit ko sa tama. Sa tama? Mapaklang tawa ni Michelle. Tita, look at this house. Look at yourself. Wala akong nakikitang tama dito. Unless you consider charity work more important than your own son's hard work. Michelle, please. Awat ni Ronald sa fiancé niya, pero halatang sumasang-ayon siya. Tumingin siya ulit sa ina. Mabukas na bukas, aayusin ko to. Titingnan ko ang lahat ng resibo, lahat ng gastos. At kung malaman kong niloloko mo ako para sa ibang tao, hindi ko alam ang gagawin ko. Tumayo si Ronald, iniwan ang kalahating pinggan ng adobo. Nawalan na ako ng gana. Pumasok siya sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Sumunod si Michelle, dala ang kanyang tinapay at corned beef. Ni hindi man lang nagpaalam o nagligpit ng pinagkainan. Naiwan si Lourdes sa mesa kasama ang 2 bata. Ang adobo ay lumalamig na. Ang kanin ay hindi na umuusok.
Dahan-dahang kinuha ni Lourdes ang kutsara at tinidor. Nagsimula siyang kumain ng kanin at sabaw, kahit na ang bawat subo ay parang may halong buhangin at pait. Ang luha niya ay tumulo sa pinggan, humalo sa sarsa ng adobo. Hinawakan ni Aya ang kamay ng lola niya sa ilalim ng mesa. "Lola, huwag na po kayong umiyak," bulong ni Aya. "Andito naman kami eh." Tumingin si Lourdes sa mga apo. Nakita niya ang takot sa mga mata nila, pero nakita rin niya ang pagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling. "Oo, mga apo," sagot ni Lourdes, pinunasan ng luha gamit ang likod ng palad. "Andito kayo at hinding-hindi ko kayo pababayaan." Ngunit sa likod ng pintuan ng kwarto ni Ronald ang pagdududa ay nagsisimula palang lumaki at ang lihim na pilit itinatago ni Lourdes ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ang gabing iyon ay puno ng lamig, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa distansya sa pagitan ng mag-ina na dati magkakampi sa lahat ng laban. Sa sumunod na araw nagsimula ang pag-iimbestiga ni Ronald. Nagising siya bago mag-alas 7 ng umaga, isang oras na itinuturing ng huli para sa mga taga San Miguel, ngunit maaga para sa isang bakasyonista. Habang humihigop ng kape, nagawa sa instant 3-in-1 dahil naubos na ni Michelle ang brewed coffee na dala niya, inilibot niya ang paningin sa kabahayan. Sa liwanag ng araw, mas kitang-kita ang pinsala. Ang mga dingding na plywood ay may mga bakas ng anay. Ang kisame ay may mga mantsa ng tubig ulan na natuyo na parang mga mapa ng isla na hindi niya kilala. Ang sahig ay may mga butas na tinakpan lang ng mga lumang magasin o piraso ng yero. Grabeng bulong ni Ronald sa sarili. Saan napunta ang pera? Pumasok siya sa kwarto ni Lourdes habang nasa palengke ito kasama ang mga bata. Alam niyang mali ito na invasion of privacy, pero kailangan niyang malaman ang totoo. Hinalughog niya ang mga drawer ng lumang aparador. Nakita niya ang mga damit na luma at kupas mga damit na suot pa ni Lourdes bago siya umalis papuntang Dubai. Walang bago, walang alahas, walang mamahaling gamit. Sa ilalim ng isang patong ng mga tuwalya, nakakita siya ng isang plastic envelope. Kulay asul ito at medyo makapal. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga resibo, daan-daang resibo. May mga resibo ng gamot sa Botica Antibiotics Vitamins Maintenance Meds. May mga resibo ng grocery gatas diapers nung mga nakaraang taon, bigas de lata. May mga resibo ng bayad sa kuryente at tubig na laging overdue o may disconnection notice. Pero ang higit na pumukaw sa kanyang atensyon ay ang mga resibo ng ospital at klinika, pediatrician, vaccines, check-up. Lahat nakapangalan kay baby boy o baby girl o minsan ay Nico at Aya. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong nagpapadala siya ng malaking halaga para sa pagpapaayos ng bubong o pagpapagawa ng bakod. Nanginig ang mga kamay ni Ronald. Kaya pala, bulong niya, ang galit ay nagsisimulang kumulo sa kanyang tiyan. Kaya pala walang nangyayari sa bahay kasi inuubos niya sa mga batang to. Biglang pumasok si Michelle sa kwarto, dala ang kanyang kikay kit. Nakita niya si Ronald na hawak ang mga papel, ang mukha ay pula sa galit. "Oh, what's that?" tanong ni Michelle, lumapit at sumilip sa mga papel. "Receipts, let me see." Kinuha ni Michelle ang ilan sa mga resibo at binasa ang mga ito. Tumaas ang kanyang kilay. Pediatrician Vaccines Antibiotics. Basa ni Michelle ng malakas. Wow. Ronald, look at the dates. Ito yung time na nagpadala ka ng 50,000 para sa bubong, di ba? And this one? Ito yung time na nagpadala ka para sa tiles. Oh, sagot ni Ronald, ang boses ay matigas. Lahat yan napunta sa wala. Sa mga batang hindi naman kaano-ano. I told you. Gatong ni Michelle, iniling ang ulo. Your mom is being scammed by her own emotions. Baka naman may sindikato na gumagamit sa kanya. O baka naman
Yung mga magulang ng mga batang yan ginagawang gatasan ng nanay mo at ikaw ang baka. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Ronald hinilamos ang palad sa muka. Bakit ma? Bakit mo pinili ang ibang tao kaysa sa sarili mong anak? Kaysa sa sarili mong ginhawa? You know what I think? Sabi ni Michelle umupo sa kama at tinitigan si Ronald. I think she's lonely. Matanda na siya. Wala siyang kasama. Kaya naghahanap siya ng mapagbubuhusan ng atensyon. At ang mga batang yan ang naging emotional crutch niya. Pero Ronald, that's not healthy. You're enabling her delusion. You're funding a charity ward, not a home. Ang mga salita ni Michelle ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isip ni Ronald. Charity ward. Emotional crutch. Masakit pakinggan pero parang may punto. Pakiramdam niya ay niloko siya ng sarili niyang ina. Ang bawat sakripisyo niya sa abroad, ang bawat overtime, ang bawat pagtitipid sa pagkain, para lang makapagpadala lahat yon ay binaliwala para sa kapakanan ng ibang tao. Nang dumating si Lourdes at ang mga bata mula sa palengke, sinalubong sila ni Ronald sa pintuan. Ang mukha niya ay madilim, parang bagyong paparating. Ronald, anak. Bati ni Lourdes, may dalang basket ng gulay. Gising ka na pala. Nagluto ako ng sinangag at tuyo. Saan galing ang pera pambili niyan? Tanong ni Ronald ng malamig. Sa padala ko ba ulit o sa kita ng tindahan mong nalulugi? Natigilan si Lourdes. Ibinaba niya ang basket. Anak, ano bang problema? Inihagis ni Ronald ang plastic envelope sa mesa. Ang mga resibo ay nagkalat parang mga dahon na laglag sa taglagas. Ito ang problema ma, sigaw ni Ronald. Ito resibo ng gamot ng mga bata, resibo ng gatas, resibo ng check-up ma. Akala ko ba para sa bahay ang pera? Akala ko ba para sa'yo? Bakit puro Nico at Aya ang nakikita ko dito? Napatingin si Lourdes sa mga resibo. Namutla siya. Ang sikreto niya ay unti-unti nang nabubunyag piraso per piraso. Anak, kailangan nila yan. Depensa ni Lourdes, ang boses ay nanginginig. Nagkasakit si Nico noon. Muntik na siyang mamatay sa dengue. Si Aya naman may hika. Alangan namang pabayaan ko silang mamatay. Hindi mo sila responsibilidad. Sigaw ni Ronald, ang ugat sa leeg ay lumalabas. May mga magulang sila. Nasaan ang mga magulang nila? Bakit ikaw ang sumasalo? Bakit ako ang nagbabayad? Wala silang ibang matatakbuhan. Sagot ni Lourdes, lumapit kay Ronald at hinawakan ang braso nito. Ronald, maawa ka. Mga bata sila. Maawa, singhal ni Ronald, binawi ang braso. Sino ang maawa sa akin, ma? Ako ang nagpakahirap. Ako ang nagpaalila sa ibang bansa. Tapos malalaman ko na ang pinaghirapan ko, pinapakain mo sa iba. Habang ikaw, tinitipid mo ang sarili mo. Tinitipid mo ang bahay natin. Ronald, please. Umiiyak na, sabi ni Lourdes. Hindi mo naiintindihan. Talagang hindi ko naiintindihan, sagot ni Ronald. Kasi hindi mo pinapaintindi. Puro kalihim, puro katago. Sa likod ni Lourdes nakatayo sina Nico at Aya. Nakahawak si Aya sa laylayan ng duster ni Lourdes, umiiyak. Si Nico naman ay nakakuyom ang kamao, nakatingin kay Ronald nang may halong galit at sakit. Huwag mong sigawan si Lola, sigaw ni Nico. Nico, tama na. Saway ni Lourdes, tingnan mo. Sabi ni Michelle mula sa likuran, nakahalukip-kip. Wala silang galang. They bite the hand that feeds them. Mula ngayon, deklara ni Ronald, ang boses ay yelo. Ako na ang hahawak ng pera. Wala na akong ibibigay sa iyo, ma. Kasi alam kong wawaldasin mo lang sa kanila. Kung gusto mong tulungan ang mga yan, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag mong asahan na ako ang bubuhay sa kanila. Tinalikuran ni Ronald ang ina at pumasok sa kwarto. Sumunod si Michelle na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Naiwan si Lourdes sa gitna ng sala, nakatingin sa mga nagkalat na resibo. Ang mga papel na yon ay saksi sa kanyang pagmamahal, sa kanyang sakripisyo.
Pero para sa kanyang anak, ang mga ito ay ebidensya ng kanyang pagtataksil. Lumapit si Nico at Aya kay Lourdes. Niyakap nila ang matanda sa baywang. "Lola, aalis na lang ba kami?" Tanong ni Aya sa pagitan ng hikbi. Umiling si Lourdes habang hinahaplos ang buhok ng apo. Ang kanyang puso ay nadurog, pero ang kanyang desisyon ay buo pa rin. Hindi bulong ni Lourdes, "Hindi kayo aalis, hinding-hindi." Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang mga pader. Ang uod ng pagdududa ay nakapasok na sa puso ng kanyang anak at kakainin nito ang natitirang tiwala hanggang sa wala nang matira. Sa sumunod na araw, bumangon si Ronald na may bagong misyon ipakita sa buong baryo kung sino ang tunay na anak na nagtagumpay. Gusto niyang burahin ang imahe ng kanyang ina bilang isang tanga na nagpapaloko sa ibang tao. Gusto niyang ipakita na kaya niyang maging bukas palad pero sa mga taong karapat-dapat lang. Nagmaneho siya papunta sa bayan kasama si Michelle na ngayon ay nakasuot ng malaking shades at sun hat para protektahan ang kanyang kutis. Namakyaw sila ng mga grocery packs, bigas, delata, kape, asukal. Bumili rin siya ng mga laruan para sa mga bata sa kapitbahay, mga remote-controlled cars, Barbie dolls, at Lego sets. Pagbalik sa San Miguel, ipinatawag niya ang mga kapitbahay. Sa harap ng kanilang sira-sirang bahay, namigay siya ng mga loot bags. "Salamat Ronald, ang bait mo talaga." Sigaw ni Aling Puring. "Napakapalad naman ni Maring Lourdes sa'yo," sabi ni Mang Tonyo. Guwapo na galante pa, hirit ng mga dalaga. Tuwang-tuwa si Ronald. Ito ang gusto niya. Ang validation. Ang pakiramdam na siya ang bida, ang hero. Nakangiti siya habang inaabutan ng hotdog sandwich ang bawat batang lumalapit. Sa isang sulok ng bakuran, nakaupo sina Nico at Aya sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin lang sila sa kasiyahan. Wala silang natanggap. Ni isang kendi wala. Si Lourdes ay nasa kusina naghuhugas ng mga pinggan na ginamit sa handaan. Rinig na rinig niya ang tawanan sa labas. Masakit para sa kanya na makitang ang sarili niyang mga apo ay parang outcast sa sarili nilang bakuran. Pero wala siyang magawa. Sinabihan siya ni Ronald na huwag humingi para sa mga amponship niya. "Tingnan mo sila," bulong ni Michelle kay Ronald habang tinuturo sina Nico at Aya gamit ang kanyang nanguso. Parang mga little beggars na naghihintay ng limos. "Don't give them anything, hon. Baka isipin nila na okay lang maging freeloader." Tumango si Ronald bagaman may kirot sa puso niya nang makita ang lungkot sa mata ni Aya. "Tama ka. Kailangan nilang matuto na hindi lahat nakukuha sa awa." Habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, pumasok si Michelle sa loob ng bahay para mag-retouch ng makeup. Iniwan niya ang kanyang designer bag sa ibabaw ng mesa sa sala habang nagpunta sa kwarto para kumuha ng tissue. Si Aya na uhaw na sa tubig ay pumasok din sa bahay. Nakita niya ang bag ni Michelle na nakabukas. Sa loob, nakita niya ang isang makintab na bagay, isang lipstick na kulay pula. Bata pa si Aya. Naakit siya sa kinang nito. Lumapit siya at tinitigan ito. Hindi niya ito hinawakan, tinitigan lang niya. Gusto lang niyang makita kung gaano ito kaganda. Biglang lumabas si Michelle mula sa kwarto. Nakita niya si Aya na nakatayo sa tabi ng bag niya. "Hey!" Sigaw ni Michelle. "What are you doing?" Nagulat si Aya. Napaatras siya at natabig ang bag. Nahulog ang lipstick at gumulong sa sahig. "Magnanakaw!" Tili ni Michelle. "Magnanakaw, Ronald, Ronald." Sa labas na patigil ang kasiyahan, narinig ni Ronald ang sigaw ng kanyang fiancé. Mabilis siyang tumakbo papasok, kasunod ang ilang kapitbahay. Naabutan nila si Michelle na nakaturo kay Aya na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang lipstick ay nasa sahig, may konting dent sa takip. "Anong nangyari?" Tanong ni Ronald humihingal. "Huli ko siya sa akto." Sumong ni Michelle, ang mukha ay nanggigil.
Kinuha niya ang Chanel lipstick ko. Magnanakaw ang batang yan. Sabi ko na nga ba like mother, like daughter siguro. Kung sino man ang nanay nito, magnanakaw din. Hindi po iyak ni Aya. Tinitingnan ko lang po, hindi ko po kinuha. Liar, sigaw ni Michelle. Lumapit siya kay Aya at akmang hahablutin ang braso nito. Aminin mo, balak mong ibenta yan, no? Para may pera kayo ng lola mo. Huwag mong saktan ang apo ko. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, si Lourdes. Galing sa kusina, tumakbo siya at hinarangan si Aya. Niyakap niya ang bata. Nang mahigpit ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga. Lourdes, sabi ni Ronald, ang boses ay nagbabanta. Umalis ka dyan. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Wala siyang ginawa. Sagot ni Lourdes, ang boses ay nanginginig sa galit. Kilala ko ang apo ko. Hindi siya magnanakaw. Apon ulit ni Michelle na may mapanguyam na tawa. Tita, stop claiming them. Hindi mo sila kaano-ano. At kung pinalaki mo sila sa nakaw, kasalanan mo too. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko. Sigaw ni Ronald kay Michelle, pero agad din siyang bumaling kay Lourdes. Pero ma, may point si Michelle. Nahuli niya Bakit mo kinakampihan ng mali? Dahil hindi siya mali. Giit ni Lourdes. Tumingin siya kay Ronald mata sa mata. Ronald, kilala mo ako. Pinalaki kita ng maayos. Sa tingin mo ba magpapalaki ako ng batang magnanakaw? Ewan ko na, ma. Sigaw ni Ronald, sinabunutan ng sarili sa inis. Mula nang dumating ako, puro kasinungalingan na ang naririnig ko sa'yo. Kesyo pinaayos ang bahay, wala naman. Kesyo para sa gamot, pero para pala sa luho ng iba. Ngayon, magnanakaw pa ang mga alaga mo. Hindi sila alaga. Sigaw ni Lourdes. Tao sila, may damdamin. Tao na freeloader. Sabat ni Michelle. Ronald, paalisin mo na sila. Now, I don't feel safe with thieves around. Tumingin si Ronald kay Lourdes. Ang mukha ng ina ay puno ng luha at pagmamakaawa. Tumingin siya kay Aya na nakadukdok sa dibdib ni Lourdes at kay Nico na nakatayo sa tabi nila, nakakuyom ang kamao at handang sumuntok kung kinakailangan. Ma, sabi ni Ronald ng mariin, papiliin kita, sila o ako. Natigilan ang buong kwarto. Ang mga kapitbahay sa labas ay natahimik nakikinig sa bawat salita. Anak, bulong ni Lourdes. Seryoso ako, ma, sabi ni Ronald. Kung gusto mong manatili sila dito, aalis ako. Aalis kami ni Michelle. At huwag kang aasa na magpapadala pa ako kahit 5. Pero kung gusto mong manatili ako, kung gusto mong maging anak mo ulit ako, paalisin mo sila. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang hikbi ni Aya. Tinitigan ni Lourdes ang kanyang anak. Ang anak na iniliwal niya, pinalaki at minahal ng buong puso. Ang anak na ngayon ay nagiging ibang tao dahil sa pera at impluwensya ng iba. At tinitigan niya ang kanyang mga apo, ang mga batang walang kamuwang-muwang na ang tanging kasalanan ay ang maging anak ng isang amang hindi sila kilala. Huminga ng malalim si Lourdes. Pinahid niya ang kanyang luha. Tumayo siya ng tuwid. Hawak pa rin si Aya sa isang kamay at si Nico sa kabila. Hindi ko sila paaalisin, sabi ni Lourdes ng matatag. Kung aalis ka, Ronald, wala akong magagawa. Pero hindi ko itatapon ang mga batang ito. Dahil hindi ko sila pinulot lang. Mahal ko sila. Nagulat si Ronald. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya pipiliin siya ng ina. Akala niya mas matimbang siya. Ang sakit ng pagtanggi ay parang sampal sa kanyang mukha. Fine, sabi ni Ronald, ang boses ay basag. Fine, kung yan ang gusto mo, magsama-sama kayo sa hirap. Hinila niya si Michelle palabas ng bahay. Tara na, mag-hotel na lang tayo sa bayan. But honey, your things, protesta ni Michelle. Iwan mo na yan, sigaw ni Ronald. Babalikan na lang natin pag natauhan na siya. Sumakay sila sa kotse. Ibinagsak ni Ronald ang pinto. Pinaharurot niya ang sasakyan
Nag-iwan ng makapal na alikabok na bumalot sa bahay at sa mga taong naiwan. Sa loob ng bahay nang hina ang tuhod ni Lourdes. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang dalawang bata. "Lola," iyak ni Aya. Sorry po. Wala kang kasalanan na po." Bulong ni Lourdes, hinahaplos ang likod ng bata. Wala kang kasalanan. Si Nico ay nakatingin sa pintuan kung saan lumabas ang kanyang ama. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang pangako. Balang araw, sabi ni Nico sa sarili, balang araw, pagsisisihan mo to. Sa labas nagsialisan na ang mga kapitbahay, dala ang kanilang mga loot bags at ang sariwang chismis na pag-uusapan nila sa buong linggo. Si Lourdes at ang mga bata ay naiwan sa gitna ng mga nagkalat na balat ng candy at plastic sa isang bahay na mas lalong naging tahimik at malungkot. Sa sumunod na araw, nagsimula ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay bagyo, isang malakas na bagyong may kasamang kulog at kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Ang hangin ay humahampas sa mga dingding ng bahay at ang mga lumang yero ay kumakalampag na parang mga latang walang laman. Bumalik si Ronald at Michelle, kinabukasan hindi para humingi ng tawad, kundi dahil sarado ang mga hotel sa bayan dahil sa baha. Napilitan silang bumalik sa impyerno ni Lourdes basa at nanginginig sa lamig. "Buksan mo ang pinto," sigaw ni Ronald habang kumakatok ng malakas. "Mabasang-basa na kami." Binuksan ni Lourdes ang pinto. Nakita niya ang kanyang anak at si Michelle basang-basa, putika ng mga sapatos at nanginginig. Walang salita, pinapasok niya sila. Binigyan niya sila ng tuwalya at tuyong damit. "Salamat," bulong ni Ronald pero hindi tumitingin sa ina. Ang galit ay nandoon pa rin, pero mas matimbang ang pangangailangan. Sa loob ng bahay nagsimula na ang kalbaryo. Ang bubong na matagal nang sira ay bumigay sa lakas ng ulan. Tumutulo ang tubig sa halos lahat ng sulok. Dito turo ni Lourdes sa kwarto ni Nico at Aya. "Ito lang ang hindi masyadong tinatamaan. Dito muna kayo." "Paano kayo?" tanong ni Ronald nakatingin sa mga timba at palanggana na nakakalat sa sala. "Ayos lang kami," sagot ni Lourdes pilit nang ngumingiti. "Sanay na kami." Pumasok sina Ronald at Michelle sa kwarto. Ang higaan ay masikip para sa dalawa pero tuyo. Sa labas sa sala, sina Lourdes, Nico at Aya ay abala sa pagsalo ng tubig ulan. Plok, plok, plok. Ang tunog ng tubig na pumapatak sa mga timba ay walang katapusan. Bawat patak ay parang orasan na bumibilang ng oras. Si Lourdes ay pagod na pagod. Ilang araw na siyang walang tulog dahil sa pag-aalala kay Ronald sa mga bata at sa tindahan. Ang kanyang katawan ay sumisigaw ng pahinga pero hindi siya pwedeng tumigil. Kung titigil siya, babahain ang bahay. Masisira ang kaunting gamit na natitira. At baka magkasakit pa, lalo ang mga apo niya. "Lola, ako na po diyan," sabi ni Nico, inaagaw ang timba kay Lourdes. "Magpahinga na po kayo." "Hindi, apo." Tanggi ni Lourdes, ang boses ay mahina na. "Kaya ko pa. Magbantay ka kay Aya, baka madulas siya." Patuloy ang ulan sa buong magdamag. Ang lamig ay tumatagos sa buto. Si Michelle ay natutulog ng mahimbing sa loob ng kwarto balot ng kumot. Si Ronald naman ay gising nakikinig sa plok-plok-plok sa labas. Alam niyang nahihirapan ang nanay niya, pero ang pride niya ay pumipigil sa kanya na lumabas at tumulong. Kasalanan niya to, sabi niya sa sarili. Kung inayos niya ang bahay, hindi sana ganito. Kinaumagahan humina ang ulan, pero hindi tumila. Ang sahig ng sala ay basa at maputik. Si Lourdes ay nakaupo sa isang bangkito, nakasandal sa dingding tulog. Ang mukha niya ay maputla, ang labi ay nanginginig. Lumabas si Ronald sa kwarto para magtimpla ng kape. Nakita niya ang ina. "Ma," tawag ni Ronald. "Magising na. Magkakape na ako." Walang sagot.
Nilapitan niya ito. Hinawakan niya sa balikat. Ma. Ang balat ni Lourdes ay nag-iinit. Sobrang init. Ma. Sigaw ni Ronald. Magising. Nagising sina Nico at Aya sa sigaw. Tumakbo sila palapit. Lola. Iyak ni Aya. Anong nangyari? Tanong ni Nico, hawak ang kamay ng Lola. Ang init niya. Sabi ni Ronald, panik na. Ang boses. Lagnat, tumataas na lagnat. Biglang nagmulat ng mata si Lourdes. Ang paningin niya ay malabo. Nakita niya ang mukha ni Ronald pero parang malayo. Anak, bulong ni Lourdes. Ang bubong. Huwag mo na intindihin ang bubong, ma, sigaw ni Ronald. Dalhin ka namin sa ospital. Wala tayong pera. Sabi ni Lourdes pilit na bumabangon pero bumagsak ulit. Ako ang bahala, sagot ni Ronald. Dadalhin kita. Binuhat ni Ronald ang ina. Magaan. Sobrang gaan. Parang butot balat na lang. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kirot sa puso. Bakit ang gaan niya, tanong niya sa sarili. Dati ang bigat-bigat niya kapag nagbubuhat ako ng sako ng bigas. Ngayon, parang wala nang laman. Ronald. Sigaw ni Michelle mula sa kwarto. Saan ka pupunta? Umuulan pa. Dadalhin ko si Mama sa ospital? Sagot ni Ronald habang papalabas ng pinto, karga si Lourdes. Wait, sasama ako. Sigaw ni Michelle, nagmamadaling magsuot ng tsinelas. Huwag na, pigil ni Ronald. Bantayan mo ang bahay at ang mga bata. Naiwan si Michelle na nakatunganga sa pintuan. Sina Nico at Aya ay umiiyak, gustong sumama pero hindi makagalaw. Isinakay ni Ronald si Lourdes sa kotse. Pinahiga niya ito sa backseat. Nico, Aya. Tawag ni Ronald bago pumasok sa driver's seat. Dito kayo. Huwag kayong aalis. Babalitaan ko kayo. Tumango si Nico. Pinapatahan si Aya. Pinaandar ni Ronald ang sasakyan. Mabilis. Sa loob ng sasakyan, rinig na rinig niya ang mabigat na paghinga ng ina. Makapit lang. Sabi ni Ronald, hawak ang manibela ng mahigpit. Malapit na tayo. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakikita niya ang mukha ni Lourdes, payat matanda, pagod. At sa tabi nito ang isang maliit na kwaderno na nalaglag mula sa bulsa ng apron nito. Kinuha niya ito habang nagmamaneho. Binuksan niya sa isang kamay. Puro listahan ng utang. Aling bibang, bigas, botika, gamot ni Nico, aling Socorro, gatas, at sa huling pahina may nakasulat na maiksi para sa kinabukasan ni Nico at Aya. Para sa anak kong si Ronald, patawarin mo ako, anak. Nanlaki ang mata ni Ronald. Patawarin. Bakit siya humihingi ng tawad? Biglang may tumawid na aso sa kalsada. Napapreno si Ronald ng malakas. Ang kwaderno ay dumula sa sahig. Ma! Sigaw ni Ronald, tinitingnan ang ina sa likod. Wala nang malay si Lourdes. Manulit ni Ronald, tinapik ang pisngi nito. Ma, gumising ka. Pero tahimik lang ang matanda. Ang tanging naririnig ay ang plok-plok-plok ng ulan sa bubong ng kotse at ang tibok ng puso ni Ronald na parang sasabog sa kaba. Sa bahay na iwan si Michelle kasama ang mga bata. Wala siyang alam gawin. Tinitigan niya sina Nico at Aya na nakaupo sa sahig, basang-basa, giniginaw at umiiyak. Tumigil nga kayo sa pag-iyak, bulyaw ni Michelle. Ang iingay niyo. Pero hindi tumigil ang mga bata. Alam nila, sa murang isip nila, na may masamang nangyari. At alam din nila na ang tanging tao na nagmamahal sa kanila ng totoo ay nasa bingit ng kamatayan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Hinuhugasan ang lahat ng alikabok at dumi. Pero hindi nito kayang hugasan ang sakit at pagsisisi na unti-unting lumalamon sa puso ni Ronald habang papalayo ang sasakyan sa bahay na puno ng lihim. Sa loob ng San Miguel District Hospital, ang amoy ng alcohol at chlorine ay nanunuot sa ilong ni Ronald. Nakaupo siya sa isang matigas na monoblock chair sa labas ng emergency room. Nakayuko ang mga kamay ay magkakadikit at nanginginig.
Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at may mantsa ng putik mula sa pagbuhat sa kanyang ina. Lumabas ang doktor, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at puting buhok na tila pagod na rin sa dami ng pasyente. Si Dr. Santos. Kilala siya sa baryo bilang doktor na hindi naniningil sa mga mahihirap kung wala talagang maibayad. Ikaw ba ang anak ni Aling Lourdes? Tanong ni Dr. Santos, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito sa kanyang scrub suit. Opo, Doc. Mabilis na tumayo si Ronald. Kumusta po siya? Ano pong nangyari? Bumuntong hininga ang doktor at tiningnan si Ronald ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay hindi nagpaparamdam ng awa kundi ng pagkadismaya. Severe malnutrition at dehydration. Simula ni Dr. Santos. Pinaubayan na ng katawan niya ang lahat. Ang kidneys niya halos bumigay na. Ang puso niya mahina na rin. Ronald, kailan pa huling kumain ng maayos ang nanay mo? Natigilan si Ronald. Kumain, Doc, nagpapadala ako buwan-buwan. May pambili siya ng pagkain. Siguro naman. Siguro, putol ni Dr. Santos, ang boses ay tumaas ng kaunti. Ronald, kilala ko ang nanay mo. Suki siya dito. Hindi para sa sarili niya kundi para sa mga apo niya. Apo, ulit ni Ronald, kumunot ang noo. Wala akong anak, Doc. Yung mga bata sa bahay, ampon lang yon. Umiling si Dr. Santos at tumawa ng mapakla. Ampon, Ronald, bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan ka lang? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ronald. Nagsisimula ng makaramdam ng kaba. Yung mga gamot na binibili niya, yung mga check-up, lahat yon para kay Nico at Aya. Paliwanag ni Dr. Santos. At alam mo ba kung bakit siya nagkakaganito? Kasi tinitipid niya ang sarili niya para sa kanila. Yung pera mo, hindi niya ginagastos para sa sarili niya. Binibili niya ng gatas, vitamins at gamot para sa 2 batang yon. Minsan nakikita ko siya sa palengke, namumulot ng mga tira-tirang gulay para lang may ipakain sa kanila habang siya kanin at asin lang ang kinakain. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ronald. Kanin at asin. Ang nanay niya na akala niya ay nagpapakasasa sa padala niya ay namumulot ng basura. Doc, hindi ko alam. Depensa ni Ronald pero mahina na ang boses. Hindi mo alam kasi hindi ka nagtatanong. Sagot ni Dr. Santos ng mariin. Hindi mo alam kasi nasa ibang bansa ka nagpapakasarap habang ang nanay mo dito inuubos ang buhay niya para sa mga batang tinatawag mong ampon. Ronald, tingnan mo ang mga mukha ng batang yon. Tingnan mo nang maigi. Iniwan ni Dr. Santos si Ronald na nakatulala sa hallway. Ang mga salita ng doktor ay parang echo na paulit-ulit sa utak niya. Tingnan mo ang mga mukha ng batang yon. Habang nakaupo, dumating si Aling Socorro. Ang matalik na kaibigan at kapitbahay ng nanay niya. Basang-basa rin ito. May dalang maliit na bag na may lamang damit at pagkain. Ronald. Tawag ni Aling Socorro, ang boses ay matigas at galit. Aling Socorro? Bati ni Ronald, tumayo para magmano. Pero iniwasan siya ng matanda. Huwag mo akong karinggan ng galang ngayon. Sabi ni Aling Socorro, dinuro si Ronald. Ang kapal ng mukha mo. Pot gulat na tanong ni Ronald. Ang kapal ng mukha mong sumbatan ng nanay mo. Patuloy ni Aling Socorro, ang boses ay nanginginig sa galit. Narinig ko ang sigawan niyo kagabi. Narinig ko kung paano mo siya pinahiya sa harap ng fiancé mo. Ronald, alam mo ba kung ilang beses umiyak ang nanay mo sa akin dahil sa'yo? Dahil sa akin. Oo, dahil sa'yo. Sigaw ni Aling Socorro, hindi na pinapansin ang mga nurse na tumitingin. Dahil ang tagal mong nawala, dahil hindi ka umuwi noong nanganak si Vanessa, dahil hinayaan mong ang nanay mo ang sumalo sa lahat ng responsibilidad mo. Vanessa, tanong ni Ronald. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Si Vanessa, ang ex-girlfriend niya bago siya umalis papuntang Dubai. Ang babaeng iniwan niya dahil babalikan kita.
kapag mayaman na ako? Oo, si Vanessa. Kumpirma ni Aling Socorro. Siya ang nanay ni Nico at Aya. At sino ang tatay? Ikaw, Ronald. Napaupo si Ronald sa sahig. Ang tuhod niya ay bumigay. Ang mundo ay umikot. Ako, bulong ni Ronald. Ako ang tatay. Oo, kambal sila. Paliwanag ni Aling Socorro. Umiiyak na rin. Iniwan ni Vanessa ang mga bata kay Lourdes noong baby pa sila. Hindi niya kinaya ang hirap. Umalis siya, nag-asawa ng iba. At ang nanay mo tinanggap niya ang mga bata. Pinalaki niya. Minahal niya. At itinago niya sa iyo dahil ayaw niyang masira ang pangarap mo sa Dubai. Ayaw niyang umuwi ka ng walang-wala para lang mag-alaga ng bata. Gusto niyang magtagumpay ka. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nabuo sa isip ni Ronald. Ang mga resibo, ang pagkakapareho ng mukha ni Nico sa kanya, ang mga mata ni Aya, ang overprotective na attitude ng nanay niya, ang lihim na tingin ng mga kapitbahay. Lahat yon dahil anak niya sila. Diyos ko! Hagulgol ni Ronald, tinatakpan ang mukha ng mga palad. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa sarili kong mga anak? Sa sarili kong ina? Ngayon alam mo na. Sabi ni Aling Socorro, hinahaplos ang likod ni Ronald kahit galit pa rin. Huli na ba ang lahat? Sana hindi pa. Kasi kung mawawala si Lourdes ngayon, habang buhay mong dadalhin ang konsensya na pinabayaan mo sila. Tumayo si Ronald, ang mga mata ay pula at namamaga. Pumasok siya sa kwarto ni Lourdes. Nakita niya ang ina na nakahiga sa kama, may nakakabit na swero sa kamay. Ang mukha nito ay payapa pero sobrang putla. Ang mga kamay na dati malakas at masipag ngayon ay kulubot at manipis na. Lumapit si Ronald at hinawakan ang kamay ng ina. Malamig. Iyak ni Ronald. Ma, patawarin mo ako. Ang tanga-tanga ko. Ang bulag-bulag ko. Magumising ka na. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Hinalikan niya ang noo ng ina. Ang luha niya ay pumatak sa pisngi ni Lourdes. Pangako, ma. Bulong ni Ronald. Pangako, babawi ako. Sa'yo. Kay Nico, kay Aya, hindi ko na sila pababayaan. Hindi ka na mahihirapan. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan. Sumilip ang kaunting liwanag ng araw. Pero sa puso ni Ronald ang bagyo ay nagsisimula pa lang ang bagyo ng pagsisisi at ang mahabang lakbayin para makuha ang kapatawaran ng mga taong pinakanasaktan niya. Habang si Ronald ay nasa ospital, nanatili si Michelle sa bahay na dumi at putik ang paligid. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang amoy ng basa at lumang kahoy ay nanunuot pa rin sa hangin. Inikot niya ang kanyang paningin sa maliit at sirasirang sala. Sina Nico at Aya ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakabalot sa isang manipis at kupas na kumot. Nakatingin sila kay Michelle nang may halong takot at pagdududa. Bakit kayo nakatitig sa akin? Mataray na tanong ni Michelle, itinaas ang kanyang kilay. Wala akong pagkain na ibibigay sa inyo if that's what you're waiting for. Umiwas ng tingin ng dalawang bata at yumuko. Hindi sila sumagot. Naiinis na naglakad-lakad si Michelle. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng putik mula sa sahig. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Hindi siya naniniwala na ang lahat ng perang ipinadala ni Ronald ay napunta lang sa gamot at gatas ng mga ampon na ito. Sa isip niya ang mga probinsyano ay laging may itinatagong pera, isang Quaiden secret fund sa ilalim ng kutsyon o sa loob ng aparador. May pera ang matandang yon, panigurado. Bulong ni Michelle sa sarili habang pumasok sa kwarto ni Lourdes. Hindi pwedeng naubos ng mga palamuning ito ang daan-daang libo ni Ronald. Sinimulan niyang halughugin ang kwarto. Una niyang binuksan ang aparador na kahoy na may sirang pinto. Wala siyang nakita kundi mga lumang duster amoy aparador na tuwalya at ilang pirasong kumot. Ibinagsak niya ang mga ito sa sahig.
Wala dito. Inis niyang sabi. Sumunod siyang naghahanap sa ilalim ng unan. Wala. Sa mga siwang ng sahig na kawayan. Wala. Hanggang sa mapansin niya ang isang madilim na espasyo sa ilalim ng lumang kama na gawa sa bakal at kahoy. May nakasiksik doon na isang bagay na natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba. Lumuhod si Michelle kahit nandidiri sa dumi ng sahig at inabot ang bagay na yon. Isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata, tin can. Kinalawang na ang mga gilid nito at mabigat ng bahagya. Gotcha, ngiti ni Michelle. Sabi ko na nga ba dito nagtatago ng pera ang matanda. Bumalik siya sa sala, bit-bit ang kahon. Tiningnan siya ni Nico at Aya nang may pagkabigla. Hoy, akin na yan. Sigaw ni Nico, biglang tumayo at patakbong lumapit kay Michelle. Kahon niya ni Lola Bawal. Galawin yan. Tumabi ka nga bata. Bulyaw ni Michelle, tinabig si Nico. Kaya napaupo ang bata sa sahig. Wala kang pakialam. Pera ito ni Ronald, pera ng asawa ko. Umiyak si Aya at nilapitan ng kapatid. Nico, tama na. Baka saktan tayo niyan. Hindi pinansin ni Michelle ang mga bata. Umupo siya sa nag-iisang upuan na hindi basa at pilit na binuksan ang kalawanging takip ng kahon. Medyo matigas ito, kaya ginamit niya ang kanyang mahabang kuko para sungkitin ang gilid. Bumukas ang kahon. Nawala ang nangiti ni Michelle. Wala siyang nakitang pera. Walang alahas. Walang bankbook. Ang laman ng kahon ay mga lumang papel na naninilaw na isang pamilyar na asul na sobre at ilang pirasong litrato. Ano to, basura? Inis na ibinagsak ni Michelle ang takip sa mesa. Kinuha niya ang mga papel at sinimulang basahin. Ang unang papel na nakuha niya ay isang opisyal na dokumento, isang Certificate of Live Birth. Name of Child Nicholas Salazar. Name of Mother Vanessa Reyes. Name of Father Ronald Salazar Nanlaki. Ang mga mata ni Michelle, huminto ang pagtibok ng puso niya ng isang segundo. Inilipat niya sa susunod na papel. Isa pang Certificate of Live Birth. Name of Child Ayana Salazar. Name of Mother Vanessa Reyes. Name of Father Ronald Salazar. Ronald Salazar. Basa niya ng malakas, ang boses ay nanginginig sa gulat. Tiningnan niya ang mga litrato. Isang babae na may hawak na 2 sanggol na kangiti, pero malungkot ang mga mata. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, Vanessa, Nico at Aya. 2015. Kasunod nito ay isang sulat na nakatiklop sa loob ng asul na sobre. Nakasulat sa labas, para sa anak kong si Ronald. Binuksan ni Michelle ang sulat. Ang sulat kamay ay nanginginig. Halatang isinulat ng isang taong matanda na pagod. Anak, patawarin mo ako kung itinago ko ito sa iyo ng 9 na taon. Noong umalis ka papuntang Dubai, buntis na pala si Vanessa. Hindi niya kinaya ang hirap. Kaya iniwan niya sa akin ang kambal. Gusto kitang sabihan noon, pero natakot ako na umuwi ka at masira ang kinabukasan mo. Alam ko kung gaano mo pinangarap na makaahon tayo sa hirap, kaya inako ko ang responsibilidad. Pinamalit ako sa mga tao na anak sila ng pinsan natin para hindi ka pag-usapan. Ang lahat ng perang ipinadala mo ay ginamit ko para buhayin sila, ang sarili mong mga anak. Patawarin mo ako, anak. Gusto ko lang maging maganda ang buhay mo. Nahulog ang sulat mula sa mga kamay ni Michelle. Ang kanyang mukha ay namula hindi sa galit kay Lourdes, kundi sa galit kay Ronald. May anak siya, na isip ni Michelle. 2. At itinago niya sa akin o hindi niya alam. Wala akong pakialam. May sabit siya. Para kay Michelle, ang pagkakaroon ng anak sa labas ay isang malaking iskandalo. Paano ang kasal nila? Paano ang pamilya niya? Hindi siya papayag na maging stepmother ng mga batang laking squatter. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Ronald. Ang mukha niya ay mukhang pagod na pagod, ang mga mata ay namumula-mula sa pag-iyak sa ospital. Nang makita niya si Michelle,
na hawak ang mga dokumento at ang nakabukas na kahon sa mesa, natigilan siya. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Ronald, ang boses ay mababa at nagbabanta. Tumayo si Michelle, ang galit ay sumabog na parang bulkan. Inihagis niya ang mga birth certificate sa mukha ni Ronald. Ang mga papel ay nagkalat sa hangin bago bumagsak sa maputik na sahig. "You liar!" Sigaw ni Michelle. "Ikaw ang sinungaling. You told me wala kang sabit. You told me single ka. Ano to? Mga anak mo pala, ang mga palamuning to." Tiningnan ni Ronald ang mga papel sa sahig. Nakita niya ang pangalan niya. Name of Father Ronald Salazar. Ang katotohanang natuklasan niya sa ospital kanina ay nasa harap na niya ngayon, nakasulat sa itim at puti. Ang huling piraso ng lihim ni Lourdes ay nabuksan na. Tumingin si Ronald kina Nico at Aya. Ang dalawang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Nico ay puno ng kalituhan. "Tatay siya, ang tatay namin, Michelle." Simula ni Ronald humakbang papalapit. "Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin, ngayon ko lang din nalaman sa ospital." "Bullshit." Malutong na mura ni Michelle. "How could you not know? Paano mo hindi malalaman na may anak ka kay Vanessa? Ginamit mo lang ako, Ronald. Ginagawa mo akong tanga." "Hindi kita ginagamit." Sagot ni Ronald, nagsisimula na ring tumaas ang boses. "Iniwan ko si Vanessa bago ako umalis. Hindi ko alam na buntis siya." "So what now?" Dinuro ni Michelle ang dalawang bata na ngayon ay umiiyak na. "Aakuin mo sila. Bubuhayin mo ang mga batang yan. Ronald, I will not be a mother to those bastards." Bastards. Ang salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa pandinig ni Ronald. Tiningnan niya si Nico at Aya. Ang kanyang sariling dugo at laman. Ang mga batang tinawag niyang palamunin at pinagkaitan ng pagmamahal ng ilang araw. "Huwag mo silang tawaging bastardo." Matigas na sabi ni Ronald, ang kanyang panga ay nag-igting. "Totoo naman eh." Patuloy ni Michelle sa panunukso. "Mga anak sa labas, mga basurang iniwan ng nanay nila. At ngayon, gusto mong mag-play daddy. Kung pipiliin mo sila, Ronald, it's over between us. Tapos na ang kasal." Ito na ang limitasyon ni Ronald. Ang lahat ng pagsisisi, lahat ng guilt tungkol sa kanyang ina, lahat ng sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang mga anak, lahat ito ay sumabog. Sa isang iglap, lumapit si Ronald kay Michelle. Hindi niya ito sinampal, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito at kinaladkad papunta sa pintuan. "Ronald, what are you doing? Let me go. Nasasaktan ako." Tili ni Michelle habang nagpupumiglas. "Sabi mo it's over." Malamig na sabi ni Ronald, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Di tapos, lumayas ka na." Binuksan ni Ronald ang pinto at itinulak si Michelle palabas sa umuulan pa ring bakuran. Ang designer shoes nito ay bumaon sa putik. "You're crazy!" Sigaw ni Michelle mula sa labas. "Magsama kayo ng mga basura mo." Kinuha ni Ronald ang mamahaling bag ni Michelle mula sa mesa at inihagis ito sa labas. Tumama ito sa putikan. Sumunod ang kikaykit at ang sombrerong dala nito. "Huwag na huwag mo nang tatawaging basura ang mga anak ko," deklara ni Ronald at ibinagsak ang pinto. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay bumalik maliban sa mabigat na paghinga ni Ronald. Lumingon siya kina Nico at Aya. Ang mga bata ay nakatayo pa rin sa sulok, yakap-yakap, ang isa't isa nanginginig. Lumuhod si Ronald sa putikang sahig hanggang sa magkapantay sila ng tingin ng mga bata. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Nico, Aya." Tibulong ni Ronald, iniunat ang kanyang mga kamay. "Ako to. Ako ang papa niyo." Hindi gumalaw ang mga bata. Ang takot at sugat sa kanilang mga puso ay masyado pang sariwa. Ngunit ang unang hakbang para sa pagpapatawad ay nagsimula na sa mismong lugar kung saan nabunyag ang lahat ng kasinungalingan. Sa loob ng San Miguel District Hospital,
Ang katahimikan ng madaling araw ay binabasag lamang ng pamilyar na tunog ng heart monitor na nakakabit kay Nanay Lourdes. Bumalik si Ronald sa ospital matapos palayasin si Michelle. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay mabigat, tila bapasan niya ang buong mundo. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang asul na sobre at ang mga birth certificate ni Nico at Aya na nakuha niya sa kahon ni Pandora. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niya si Aling Socorro na nakaupo sa tabi ng kama ni Lourdes, pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng matanda. Nang makita siya ni Aling Socorro, agad itong tumayo. "Umuwi ka na sa mga bata, Ronald." Malamig na utos ni Aling Socorro. "Kailangan kanila doon kaysa dito." Hindi sumagot si Ronald. Sa halip, lumapit siya sa kama at tinitigan ang kanyang ina. Ang mukha ni Lourdes ay payapa, ngunit ang mga kulubot sa kanyang noo at ang lalim ng kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng 9 na taong paghihirap na tiniis niya ng mag-isa. Hinawakan ni Ronald ang malamig at magaspang na kamay ni Lourdes. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama at doon tuluyan ng gumuho ang kanyang mga pader. Ang pagmamalaki ang kayabangan ng isang OFW na umuwi upang magyabang. Lahat iyon ay tinangay ng kanyang mga luha. Humahagulgol na bulong ni Ronald, ibinaon ang kanyang mukha sa kumot ng kanyang ina. "Mapatawarin mo ako. Patawarin mo ako." Ang bawat hikbi niya ay may kasamang bigat ng katotohanan. Nabasa niya ulit ang sulat. Bawat salita ni Lourdes ay parang isang sampal sa kanyang mukha. "Gusto kitang sabihan noon, pero natakot ako na umuwi ka at masira ang kinabukasan mo." Habang siya ay nasa Dubai, nagpapakasasa sa aircon, bumibili ng mga bagong damit at sapatos, at naghahanda para sa isang engrandeng kasal, ang kanyang ina ay namumulot ng tira-tirang gulay sa palengke. Habang siya ay nagrereklamo kung bakit hindi pa sementado ang bahay, ang kanyang ina ay nangungutang para maipambili ng gatas at gamot para sa kanyang mga anak. Mga anak niya, sina Nico at Aya. Ang mga batang tinawag niyang palamunin. Ang mga batang hindi niya binigyan ng kahit isang candy. Ang mga batang halos palayasin niya sa sarili nilang bahay dahil lang sa udyok ng isang babaeng walang pakialam kundi sa sarili nitong ginhawa. "Ang sama-sama kong anak, ma." Iyak ni Ronald, mas humigpit ang hawak sa kamay ni Lourdes. "Ang sama-sama kong ama. Bakit mo tinago? Sana sinabi mo. Sana umuwi ako." Naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na tapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Aling Socorro na ngayon ay may luha rin sa mga mata. "Hindi mo naiintindihan ang puso ng isang ina." Malumanay na sabi ni Aling Socorro. "Para kay Lourdes, ang tagumpay mo ay tagumpay niya. Ang ginhawa mo ay ginhawa niya. Naisip niya, paano kung pinauwi ka niya? Paano kung naging kargador ka na lang ulit dito sa baryo para pakainin ng kambal? Hindi niya kinaya na makita kang mahirapan ulit. Pero siya ang nahirapan." Giit ni Ronald, tumingala kay Aling Socorro. "Siya ang sumalo ng lahat. Paano ko pa mababayaran to?" "Hindi niya hinihingi na bayaran mo siya, Ronald," sagot ng matanda. "Ang hinihingi lang niya, mahalin mo ang mga bata. Sila ang nag-iisang yaman na natitira sa kanya. Mahalin mo sila tulad ng pagmamahal niya sa'yo." Biglang gumalaw ang mga daliri ni Lourdes. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Mabilis na tumayo si Ronald at lumapit sa mukha ng ina. "Naririnig mo ba ako?" Dahan-dahang iminulat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin at mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit nang maaninag niya ang mukha ng kanyang anak, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. "Ronald," bulong ni Lourdes, ang boses ay halos hindi marinig. "Opo, ma. Andito ako." Sagot ni Ronald, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Upang hindi mag-alala ang ina, "Huwag ka na munang magsalita. Magpahinga ka lang." Ngunit umiling si Lourdes.
Ginamit niya ang huling lakas upang hawakan ang pisngi ng kanyang anak. Nico, Aya, hanap ni Lourdes. Nasaan ang mga bata? Nasa bahay po, ma. Ligtas sila. Mabilis na sagot ni Ronald. Ako po ang magbabantay sa kanila. Ako na po ang bahala sa kanila, ma. Tinitigan ni Lourdes ang mga mata ni Ronald. Nakita niya ang pagbabago doon. Wala na ang galit. Wala na ang pagmamataas. Ang nakikita niya ngayon ay ang batang Ronald na dati niyang inaalagaan, isang anak na nagsisisi. Naramdaman ni Lourdes ang mga luha ni Ronald na tumutulo sa kanyang kamay. Alam mo na ba anak, tanong ni Lourdes nang may takot at pangangamba. Ang tungkol sa lihim. Tumango si Ronald at inilabas mula sa kanyang bulsa ang asul na sobre. Opo, ma. Nabasa ko po lahat. Sabi ni Ronald tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko sa'yo. Patawarin mo ako kung pinagdudahan kita. Kung naging bulag ako. Ngumiti si Lourdes ng mas malapad. Kahit na ang mga luha ay nagsimula na ring umagos mula sa kanyang mga mata. Wala siyang naramdamang galit o hinanakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding kaluwagan na para bang isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Bulong ni Lourdes, hinahaplos ang buhok ni Ronald. Ginawa ko ang lahat dahil mahal kita at mahal ko ang mga apo ko. Sila ang buhay ko nung wala ka. Ako na po ang babawi, ma. Pangako ni Ronald, hinalikan ang kamay ng ina. Hindi na kayo maghihirap. Hindi na ako aalis. Aayusin natin ang bahay. Ako na ang magtatrabaho para sa inyo. Para sa mga anak ko. Mga anak ko. Nang marinig ni Lourdes ang mga salitang iyon, napapikit siya ng mariin. Ito ang matagal na niyang ipinagdarasal ang matanggap ni Ronald sina Nico at Aya, hindi bilang mga pabigat, kundi bilang sarili nitong dugo at laman. Sa labas ng ospital, nagsimulang sumikat ang araw. Ang mga unang sinag ng umaga ay pumasok sa bintana ng kwarto, nagbibigay ng init at liwanag matapos ang isang mahaba at madilim na bagyo. Alam ni Ronald na hindi madaling mabura ang siyam na taong pagpapabaya. Alam niyang kailangan pa niyang makuha ang tiwala ni Nico at Aya. Alam niyang hindi agad gagaling ang kanyang ina. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang umuwi siya, pakiramdam niya ay nasa tamang lugar na siya. Ang pagiging bayani ay hindi nasusukat sa dami ng perang na ipapadala o sa ganda ng sasakyan. Nasusukat ito sa pag-ako ng responsibilidad at sa pagharap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagpaalam si Ronald kay Aling Socorro at sa kanyang ina. Uuwi muna ako, ma, sabi ni Ronald. Kailangan kong makausap ang mga bata. Babalikan ko po kayo agad. Pagdating ni Ronald sa kanilang bahay sa San Miguel, nadatnan niya ang sala na malinis na. Ang putik ay nawalis, ang mga timba ng tubig ay naitapon at ang mga lumang kasangkapan ay naibalik sa ayos. Sa kusina, nakita niya sina Nico at Aya. Nagtutulungan silang magsaing ng kanin gamit ang lumang kalan. Ginamit nila ang mga natutunan nila kay Lola Lourdes. Tumayo si Ronald sa pintuan at pinagmasdan sila. Ang kanyang mga anak, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang kinabukasan. Lumingon si Nico. Natigilan ang bata nang makita siya. Walang galit sa mga mata ni Nico, ngunit nandoon ang pag-iingat at ang isang malamig na pader. Humakbang si Ronald papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-asa. Kailangan niyang simulan ang pag-aayos ng kanyang pamilya. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal na 9 na taon niyang ipinagkait. Lumipas ang 2 buwan mula nang mangyari ang bagyo at ang pagkakabunyag ng lihim. Ang hangin sa San Miguel ay hindi na kasing init ng tag-araw at ang mga kalsada ay tuyo na muli. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa panahon,
kundi sa isang partikular na looban sa dulo ng kalsada. Ang lumang bahay na tagpi-tagpi, ang bahay na naging saksi sa 9 na taong kasinungalingan at sakripisyo, ay unti-unti nang nag-iiba ng anyo. Sa mismong bubungan 2 bulto ang nakabilad sa araw. Si Ronald nakasuot ng kupas na sando at may tuwalya sa leeg ay abala sa pagpukpok ng mga bagong yero. Ang mga makikinis at mapuputing kamay niya na sanay sa paghawak ng ballpen at pagharap sa computer sa Dubai ay ngayon ay may mga kalyo at sugat, ngunit hindi niya ininda ang mga ito. Bawat pukpok ng martilyo ay tila isang dasal ng pagbabayad sala. Sa tabi niya medyo malayo sa gilid para maging ligtas ay si Nico. May hawak ang bata na isang supot ng mga pako at iniabot ito isa-isa sa kanyang ama tuwing hihingin nito. "Paito pa po o." Sabi ni Nico, inilalagay ang pako sa palad ni Ronald. Ang tawag na pa ay hindi pa ganap na natural. May bahagyang pag-aalinlangan pa rin sa tono ng bata, ngunit unti-unti na itong nasasanay. "Salamat anak." Ngiti ni Ronald pinunasan ng pawis sa noo, gamit ang likod ng kamay. "Konting tiis na lang, matatapos na natin tong sala. Hindi na tayo uulanin mamaya." Tumingin si Nico sa mga bagong yero na kumikinang sa ilalim ng araw. "Ang ganda na ng bahay natin pa." Siguradong matutuwa si Lola kapag nakita niya to ng buo. Tumango si Ronald at napabuntong hininga. "Sana nga anak, para sa kanya talaga to. At para sa inyo ni Aya." Sa ibaba sa bakuran nakaupo si Nanay Lourdes sa isang bagong upuang gawa sa ratan na binili ni Ronald mula sa bayan. Mas maayos na ang kanyang hitsura kumpara noong nasa ospital siya. Nakabawi na siya ng kaunting timbang at ang kulay sa kanyang pisngi ay nagbabalik na, bagaman kailangan pa rin niya ng tungkod kapag naglalakad ng malayo. Sa tabi niya ay si Aya na abala sa paggugupit ng mga lumang magasin para sa kanyang school project. Minsan sinusubuan ni Aya ang kanyang lola ng hiniwang mangga mula sa puno sa kanilang likod bahay. "Lola, tingnan niyo po sila. Papa at kuya po." Turo ni Aya pataas. "Para silang mga karpintero na napapanood natin sa TV." Tumawa ng mahina si Lourdes, isang tunog na matagal nang hindi narinig ni Ronald bago siya umuwi. "Oo nga, apo. Nagpapakahirap ang tatay niyo para hindi na tayo mabasa kapag umuulan." Pinagmasdan ni Lourdes si Ronald mula sa ibaba. Ang kanyang anak ay hindi na ang mapagmataas na OFW na dumating dala ang isang marangyang babae at puno ng husga. Si Michelle ay matagal nang wala sa larawan. Pagkatapos ng gabi ng pagpapalayas, hindi na ito nagpakita. Nabalitaan na lang ni Ronald na bumalik na ito sa Maynila at ibinenta ang engagement ring nila. Walang pagsisisi si Ronald. Ang pag-alis ni Michelle ay naging hudyat ng kanyang paggising. Ipinagpalit ni Ronald ang pangarap na mamuhay ng marangya sa ibang bansa para sa isang mas simpleng buhay kasama ang kanyang tunay na pamilya. Ibinenta niya ang kanyang makintab na sasakyan upang may magamit na pondo sa pagpapaayos ng bahay at para sa puhunan ng isang maliit na hardware store sa bayan. Hindi na siya babalik sa Dubai. Napagpasyahan niyang ang pinakamahalagang responsibilidad niya ay nasa Pilipinas, ang pagiging ama at ang pag-aalaga sa kanyang ina. Pagsapit ng hapon, bumaba na sina Ronald at Nico mula sa bubong. Naghugas sila ng kamay at mukha sa poso bago pumasok sa bahay. Ang loob ng bahay ay malaki na rin ang ipinagbago. Ang sahig na kawayan na palaging umuugoy ay napalitan na ng sementadong sahig na may simpleng linoleum. Ang mga dingding na plywood ay pinalitan ng hollow blocks. Ang kusina ay may maayos ng lababo at hindi na kailangang magdusa si Lourdes sa usok ng panggatong dahil may binili na si Ronald na gas stove. Naghain si Lourdes ng hapunan. Hindi na kailangang ilabas ang mga platong porselana para lang mag-impress dahil ngayon araw-araw na nilang ginagamit ang mga ito. Ang ulam ay simpleng sinigang na baboy at pritong isda, ngunit para kay Ronald ito
Ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Umupo sila sa paligid ng mesa. Walang tensyon, walang takot na magkamali. Si Nico at Aya ay malayang nagkukwento tungkol sa nangyari sa eskwela. Paalam mo ba naka-perfect ako sa math kanina? Pagyayabang ni Aya ipinapakita ang kanyang papel na may malaking star. Talaga? Ang galing naman ng prinsesa ko. Nakangiting papuri ni Ronald ginulo ang buhok ng anak. Dahil dyan, bibilhan kita ng bagong set ng crayons bukas. Ako rin pananalo ako sa takbuhan sa PE. Dagdag ni Nico. Mana sa akin yan. Biro ni Ronald sabay sulyap kay Lourdes. Di ba ang bilis ko kayang tumakbo nung bata ako kapag hinahabol mo ako ng tsinelas? Tumawa ang buong mesa. Napangiti si Lourdes habang umiinom ng sabaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, naramdaman niyang buo ang kanyang pamilya. Wala nang mga kasinungalingang kailangang tandaan. Wala nang mga lihim na nakatago sa ilalim ng kama. Pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan ang magkapatid, lumabas si Ronald sa sala at tumabi kay Lourdes na nanonood ng TV. Ma, mahinang tawag ni Ronald. Lumingon si Lourdes. Bakit anak, pagod ka ba? Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Umiling si Ronald at kinuha ang kamay ng kanyang ina. Hindi ma, gusto ko lang magpasalamat ulit. Sus, ikaw talagang bata ka. Nakangiting saway ni Lourdes. Ilang beses ka na nagpasalamat simula noong lumabas ako ng ospital. Kahit araw-araw pa ma, hindi sapat. Seryosong sabi ni Ronald. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang ina na ngayon ay puno ng kapayapaan. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, hindi ko alam kung nasaan sina Nico at Aya ngayon. Baka nagpagala-gala sila sa kalye. Baka napariwara sila. Iniligtas mo sila ma. At iniligtas mo rin ako sa sarili kong pagiging makasarili. Hinaplos ni Lourdes ang pisngi ng kanyang anak. Ang pagiging ina, Ronald, ay hindi natatapos kapag lumaki na ang mga anak. Kasama dyan ang pagtatakip sa inyong mga pagkukulang at ang paghihintay na matuto kayo. Hinding-hindi ko pagsisisihan na inalagaan ko ang mga apo ko. Dahil tingnan mo ngayon, naging daan sila para bumalik ka sa akin ng buo. Niyakap ni Ronald ang kanyang ina. Sa yakap na yon naramdaman niya ang init at kaligtasan na matagal niyang hinanap sa mga banyagang bansa, ngunit nasa sarili lang pala niyang tahanan. Nang gabi ring iyon matapos makatulog si Lourdes, pumasok si Ronald sa kwarto ng mga bata. Sina Nico at Aya ay mahimbing nang natutulog sa kanilang bagong bunk bed. Inayos ni Ronald ang kumot ni Aya at hinalikan ang noo ni Nico. Bumalik siya sa sala at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay maaliwalas at puno ng mga bituin. Ang lumang bahay ay may bagong bubong na handang saluhin ang anumang bagyo na darating. Tahimik na nagpasalamat si Ronald. Naisip niya na ang pinakamahalagang itinuro sa kanya ng kanyang ina ay hindi kung paano yumaman, kundi kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit isang pagmamahal na walang ingay, ngunit kayang bumuo ng isang tahanan mula sa mga guho. Napangiti si Ronald, pinatay ang ilaw sa sala at naghanda para sa isang bagong bukas, hindi bilang isang OFW kundi bilang isang ama at isang anak sa baryo ng San Miguel.